Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Hans Magdurulang ng Our Lady of the Assumption Parish dito sa Leverisa, Malate, Manila. Samahan niyo po akong pagnilayan natin ang ebanghelyo natin sa araw na ito. Ito po ay isang mahaba-habang kwento. Diba ho, pag sinabi ho natin na nasermonan ka dahil ang haba, ang daming sinabi sa iyo. At literal ho, ito yung tinatawag nating the Sermon on the Mount. Pero kasi pag nasa isip natin, pag sinabi nating sermon, si Kristo pala ay nanermon. Ano yan? Dahil siya ay nagalit, dahil siya ay binigyan niya ho ng parusa, yung kanyang mga alagad, yung mga tao, nanermonan. Sino ba naman sa atin ang hindi nakatikim ng sermon? Sermon ng magulang, sermon ng teacher, bukod sa sermon ni Father. Sermon sa buhay. Pag sinabi nating sermon, hindi po ito nagmumula sa galit, dahil sa mali, masamang ginawa natin. Tayo ay nasesermonan dahil tayo ay itinatama. Tayo ay ginagabayan. Tayo ay tinuturuan. At si Kristo sa araw na ito ay nagturo. Nagturo ng mahahalagang paalala tungkol sa galit, pakikiapid, tungkol sa pagsumpa. So si Kristo ay nagpapaalala sa buhay natin. Sabi nga matakot tayo kapag hindi na tayo itinatama. Kaya ngayon mga bata na minsan lalapit, lagi po akong pinapagalitan, naalala ko, may mga kabataan ako noon, lumapit, Father, alam niyo po, ang nanay ko talagang pag umuwi ako sa gabi, parang Armalite, talagang walang tigil sa sermon. Sabi ko, bakit ba kasi gabi ka na umuwi? Tanod ka ba sa inyo? Ikay gabi na umuwi? Madaling araw na umuwi? Tapos magagalit tayo. Kesa naman sa kahit bumabagsak ng mga grades mo, di ka na umuwi ng tama, di ka kumakain ng tama, wala ka naririnig sa kanila. Mukha yatang mas masarap sa pakiramdam na may mga taong nag-aalala para sa atin. Mga taong nagpapaalala pa rin sa atin. Kaya kapag tayo po ay naitatama, kapag tayo po ay nabibigyan ng paalala, hindi ito dapat na dinadamdam, minamasama. Lalo na kung panag-isipan natin at pag naalala natin, tama naman talaga sila. Pero huwag nating kakalimutan. Hindi lang tayong mga itinatama, tayo rin. Dapat kagaya ni Kristo. Kaya siguro malakas ang loob ni Kristong magbigay ng sermon dahil ginagawa ni Kristo ang itinuturo niya. The best way to teach is by witnessing. Alam ng mga teachers natin yan. Dito sa aming simbahan, meron ho kaming first Saturday devotion kay Mama Mary. Meron kaming Dawn Rosary Procession. Isang Saturday ho, pagkatapos ng aming prosesyon, may misa kami sa area. Habang ako'y nagmimisa, nakakita ko ng isang batang maliit nakatayo sa ilalim ng puno sa may Quirino Avenue, may hawak na Santo Niño. Behave, nagsimba siya. Pagkatapos ng misa, kami merong simpleng almusal sama-sama. Yung bata ay nakatabi pa rin sa akin. Ang dami niyang tinatanong, tinuturo. The typical na bata. Hanggang sa yung matandahong leader namin, siguro ay nag-worry na baka ako'y naiistorbo. So ang sabi niya doon sa bata, dahil naramdaman ko yung bata, kinakalikot na yung aking damit na sutana. So sabi ngayon ng matanda, gusto mo ba yung suot ni Father? Ang bilis ng sagot ng bata. Ayoko po. Sabi ko, ba? Batang ito? Sabi ng bata, ayoko po. Ang gusto ko po, yung ginagawa ni Father. And that was before my installation as the parish priest. A good reminder for me and to all of us that the best way to teach is by witnessing. Ipakita natin sa ating mabuting ginagawa at tamang halimbawa kung paano maging mabuti sa sarili, sa Diyos, at sa kapwa. Huwag matakot masermonan kung kinakailangan tayong turuan. Ako po muli si Father Hans Magdurulang ng Our Lady of the Assumption Parish dito sa Leverisa, Malate, Manila. Lagi nating buksan ang sarili natin sa mga paalala ng Panginoon kasama ni Maria, reminding us that the family that prays together stays together.